yung sulat, yung letter, yung sinulat sa iba-ibang kanya-kanya lingwahe para po ito mainawaan. Naalala po ulit yung Acts chapter 2 verse 6 na kung saan unang ipangaral ng Ebanghelyo, ang mga apostol ay nagsasalita ng mga wika sa kanya-kanyang lingwahe. Diba po? Bakit po? To assure that it is understood. Yun po ang dahilan po dun sa Acts chapter 6. So bahagi po yun ng hermeneutical principle. Integral to the source and the receiver, the shared medium is shaped by the context. Ito na po tayo. Yung shared context po natin is shared, yung tinatawag is shaped by the social context, interaction, relationship, and norms. No? Kapag sinabi kang PI, yun sa diba, PI, may PI po na pag sinabi mong PI, susuntukin ka. At merong PI na pag sinabi PI is tatawanan ka. O naman bro, makapag-work ka. Di ba? Yun po. Shaped by the social context. Cultural. Yung beliefs, values, custom, and symbols. Di ba? Kagaya po sa atin, yung iba po nagtataka, bakit po tayo nagmamano? Bakit siya ay bahagi ng kultura? Yung pagmamano po natin yan ay bahagi ng ating paggalang sa matatanda. Political. Kagaya, mag-usap na tayo ng may kinalaman kay tayo. Palagay po, pag nakipag-usap ko sa isa, hindi kami magkaintindihan kasi hindi ko naman kilala kung anong politika nangyayari sa kanila. Di ba? Kagaya po sa akin, pag sinabi, pag-eleksyon, mabaha ang pera. So, alam na po natin ibig sabihin. Pero pag yan, sinabi mo sa ibang salita, na hindi alam ang sistema ng politika natin, ay magtataka. Paano mabaha ang pera sa eleksyon? Di ba? Geographical. Di ba? Dito pong pag-aaral ng geography, may kilala rin, napaka-importante po para patunayan ang ating Panginoon Hesus Kristo, hindi isinilang ng December 25. Oh. With the common medium, hermeneutics, both as an art and science, operates naturally. So, nag-operates po sa atin po naturally po. Usap po natin, ina-apply yung tinatawag na principle ng hermeneutic as long as common po yung medium o language sa atin. At common po sa atin yung social, cultural, political, and geographical context. Pansinin po, yung marites is a proper name, but socially and culturally used for a gossiper or rumor mongers. Sabihin mo yan sa diba, punta ka ng Amerika, you are marites. No, that's not money. No, you are marites. No. So, hindi na nakakuha na ibig mo sabihin ko ay chismosa. Diba? Pwede dito sabihin mo yan. Napakadaling intindihin. Diba? So, marites is a proper name but socially and culturally used for gossiper. Alam po natin ang ibig sabihin ng marites. Kagaya po sa panahon yan, dati po, lumabas po yung salitang imelda. Diba? Ang ibig sabihin ng salitang imelda na lumabas? Magnanakaw. Diba? So, share po ng kultura. Bisay is a symbol of peace. But with a palm, peace po yan. Pero pag kumanyang po tayo, uupakan po tayo pag yan po ginawa natin sa UK o sa Iris. Sapagkat yan po ay katumbas ng PI sa kanila. Kagaya po sa mga Indiano, yung mga Indiano po, ay yung ganun po nila, pag ako tayo kumano, ibig sabihin mo, alam, pag kumano sila, ibig sabihin, yes. Okay? So, with common medium, hermeneutical principles are naturally processed through speech to understand the message carried by the medium. So, Genesis chapter 2:9, nung dali ng Diyos kay Adam, yung tinatawag na mga hayop, pinangalanan niya, naintindihan ni Adam na kinakailangan niyang bigyan ng pangalan. At nung bigyan siya ni Adam ng pangalan, yung mga hayop, yun po ay tumutugma sa kanyang pagkunawa. No? Ayon po doon sa principle na ibinigay ng Diyos sa kanya. So, nasa bahagi po, nasa pag-iisip na po natin. Nakalatag na po yung principle po sa ating isip. So, John chapter 10, verse 33. The Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy. And because you being a man, you make yourself God. Bakit po? Sapagkat common po sa ating Panginoon sa Kristo at common po sa tinatawag ng mga Hudyo, yung salitang Son of God means God. At yung salitang My Father means
God. Yun po yung sinasabi doon sa John 10:30. Hindi na po natin babasahin sa pagkakawag po ako. Kakapusin po tayo ng oras. 10:30 at 5:18 at 10:36. So common po sa kanila yun. At yan ang hindi maunawa ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Sapagkat hindi common sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng salitang Son of God. Pero sa mga Hudyo, ang Son of God means God. Kaya po babatiin po siya ng mga Hudyo. Okay? So, foreign media disrupt the natural flow of media. Ayan na po. No? Ako naman po yung magpunta sa dako po ng Mindoro po sa kaligtasan. Tinanong po isang kapatid, Brad, ano po ang trabaho ninyo? Alam po, sabi niya, patubigan. Alam po ba niyo kung ano ang sumaging sa isip ko? Marami siyang drum, marami siyang galon, may sasakyan siya, may mga karating siya. Bakit? Sapagkat sa Manila, pag sinabing patubigan, eh kayo nagrarasyon ng tubig. Eh yun pala, patubigan doon, ibig sabihin ay bukid. So, magkaiba ang aming kapagkaunawa. Diba? So, hindi po pareho yung aming understanding, hindi pareho yung aming context pagdating doon sa salitang patubig. Okay? So, foreign media disrupt the natural flow of hermeneutical principle requiring acquired or practice skill to understand the meaning of a message. So, paano po na naintindihan? Kailangan ko ng practice skill. Anong practice skill ko? Tinanong ko, ano ba yung patubig sa iyo? So, naintindihan ko ngayon. So, kaya po na Matthew 20, chapter 27, 47, ang ating Panginoon sa Kristo ay ipapako sa krus. No? Some of those who hear there, they hear that say, this man is calling for Elijah. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, Eli, Eli, lama sabachthani, that is ang Hebrew name. Sa kasama po niyan, mga Romano, na hindi nakakaunawa ng Hebrew, ang sabi, tinatawag niya rin si Elijah. Okay? So, doon sa 2 Peter chapter 3, verse 16, ito po lagi po namin ginagamit, and also in all Ephesians, regarding to Paul, is speaking indeed of this thing in which are some things hard to understand, which untaught and unstable. Pansinin po niyo yung ginamit po, kinote natin kanina, na doon sa dialogue ni Bart Ehrman, yung mga untaught, unlearned Christians, scribes, sila po yung nagpo-commit ng error. Dito po sabi ng apostol na si Pablo, si Peter, in which are something that's to understand, hard to understand, which untaught and unstable people wish to their destruction as they also in the rest of this scripture. So marami po, na hindi po natin naunawaan. Sa panahon pa po nila yan, hindi nila, sabi na apostol na si Pedro, hindi nila maunawaan. Bakit? Bakit hindi nila maunawaan? Lack po sa kanila sa kanilang pag-aaral. So hindi po common sa kanila yung tinatawag na mga lingwahe na ginamit ng apostol na si Pablo. So what more sa panahon po natin? Yun ay sa panahon po nila. Eh what more sa panahon po natin yun? Yung sinabihan ng apostol si Pablo, ni Pedro, mga nagsisipagsalita ng wikang Grego. Eh tayo po ay nagsasalita naman po at bumabasa sa mga translation. So mas mataas po yung chance na magkaroon tayo ng malaking pagkakataon. Exegesis is the application of hermeneutical principles. It operates naturally when the medium is common to the source of everything. So, ibig sabihin, tayo po exegesis po tayo. So, kusa po doon ginagamit natin yung principle na hermeneutics. Requirement na po, hindi ulit yung sinasabi, common sa atin, sa speaker at sa receiver, yung tinatawag na language or medium. Interpretation or understanding based on fixed principle is independent of claim of authoritative exegesis, as some said. Exegete, ito po yung interpreter. Kagaya ng sabi ng Iglesia Katolika, kami lamang may karapatan na interpret ng Bible. Sabi ng Iglesia ni Cristo 1940, kami lamang kanya ang may karapatan na interpret ng Bible. As long as we know the principle, we can do. Kagaya po nung 1 plus 1 equal 2, 4 plus 4 equal 8, 1 times 0 is equal 3, 0. Hindi po natin kailangan maging mathematician para po malaman. As long as alam po natin yung basic operational
principle. Operations po. No?